Mano-mano nating babasagin ang nakasanayan mong paghawak ng pera na laging nauuwi sa petsa de peligro. Pagod ka na ba sa kaka-budget pero parang bula pa ring naglalaho ang sahod mo pagkadating nito? Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang The 3-Bucket System. Isang modernong diskarte na hindi kailangan ng nakakalitong spreadsheets, kundi 3 simpleng lagyanan lang ng pera. Huwag kang aalis dahil sa dulo ng video na ito, ibibigay ko ang specific na plano kung paano mo mapapatrabaho ang pera mo para hindi ka na habang buhay na alipin ng trabaho. Tutulungan kitang itayo ang pader laban sa utang at simulan ang tunay na pagyaman, kaya siguraduhin mong tapusin ito dahil ang huling aral ang magiging susi mo sa kalayaan. Bago natin simulan, paki-like naman ang video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Ang unang bucket, needs at ang realidad ng gastos. Pag-usapan natin ang katotohanan na masakit pakinggan pero kailangang tanggapin ng bawat Pinoy na pagod na sa cycle ng sahod at utang. Marami sa atin ang feeling rich tuwing kinsenas at katapusan, pero pagdating ng 3rd day ng buwan ay nganga na dahil hindi natin alam kung saan napupunta ang pera. Ang unang bucket or ang needs bucket ay hindi lang basta lalagyan ng pambayad sa kuryente o tubig, kundi ito ang iyong survival fund na dapat ay strictly 50% lang ng kinikita mo. Kung ang gastos mo sa renta, pagkain at pamasahe ay kumakain na ng 80% ng sahod mo, ibig sabihin ay nabubuhay ka sa lifestyle na hindi mo afford at iyon ang brutal na katotohanan. Hindi mo kailangan ng komplikadong spreadsheet o accounting degree para ayusin ito. Ang kailangan mo lang ay isang hiwalay na digital wallet tulad ng GCash o Maya kung saan automatic mong ililipat ang pambayad sa bills bago mo pa makita ang menu sa Shopee o Lazada. Isipin mo ito bilang iyong daily operation cost kung saan kapag naubos ang laman nito ay wala ka ng karapatang gumastos sa mga bagay na gusto mo lang pero hindi mo naman kailangan. Dito sa Pilipinas, ang pinakamalaking kalaban ng needs bucket ay ang tinatawag nating invisible gastos o yung mga maliliit na dampi ng palabas na pera na akala natin ay okay lang. 100 piso para sa kape, 200 para sa Grab dahil tinamad mag-commute, at kung ano-anong subscription na hindi naman nagagamit ay parang butas sa timba na unti-unting umuubos sa iyong kinabukasan. Ang modernong diskarte sa pagbabudget ay ang pagiging tapat sa sarili kung ano ba talaga ang basic necessity versus sa luho na pinupush lang ng social media. Kailangan mong maging strikto sa paglilimita ng iyong fixed costs dahil kapag hinayaan mong lumobo ang needs mo, siguradong wala nang matitira para sa iyong proteksyon at pagyaman. Isang epektibong paraan ay ang pag-track ang bawat piso sa loob ng 1 month para makita mo kung gaano kalaki ang nasasayang mo sa mga bagay na nagbibigay lang ng panandaliang saya pero pang matagalang stress sa bulsa. Huwag mong lokohin ang sarili mo na kailangan mo ng mabilis na internet plan kung pang Facebook lang naman ang gamit mo o kailangan mo ng mamahaling sabon kung pwede naman ang mas murang alternative na pareho lang ang effect. Ang susi sa pag-manage ng bucket na ito ay ang pag-automate ng iyong sistema para hindi ka na nahihirapang mag-isip o mag-compute tuwing sa sahod. Sa oras na pumasok ang pera sa bank account mo, iwanan mo lang doon ng sakto para sa rent at utilities, tapos ilipat ang pambili ng groceries sa isang debit card na iyon lang ang silbi. Sa ganitong paraan kapag tiningnan mo ang balanse na ang card mo at nakita mong 200 pesos na lang ang natitira, alam mong kailangan mong mag-adjust at magtipid sa ulam para umabot ka sa susunod na cutoff. Ito ang tinatawag nating physical barrier sa paggastos dahil hindi mo na kailangang hulaan kung may pera pa ba o wala na. Ang problema kasi sa atin ay pinagsasama-sama natin ang pera sa isang account kaya ang ending ay nagagamit natin ang pambayad ng kuryente para sa pang-date o pang-shaping sa mall. Kapag disiplinado ka sa unang bucket, binibigyan mo ang sarili mo ng peace of mind dahil alam mong bayad ang lahat ng obligasyon mo at hindi ka maghahabol sa mga due dates na may kasama pang penalty. Kailangan din nating pag-usapan ang konsepto ng lifestyle creep kung saan habang tumataas ang sahod mo ay lalong bumibigat ang needs mo kahit hindi naman dapat. Maraming Pinoy ang kapag na-promote o nakakuha ng side hustle ay agad na naghahanap ng mas mahal na apartment o naglalabas ng sasakyan na hulugan kahit hindi pa naman kailangan.
Ang tunay na mastery ng tatlong bucket system ay ang pananatiling maliit ng iyong needs kahit lumalaki ang iyong income para mas mabilis mong mapuno ang ibang buckets. Huwag kang magpadala sa pressure ng mga kaibigan o kamag-anak na nagsasabing deserve mo ang ganito o ganoon kung ang kapalit naman nito ay ang pagiging bilanggo sa trabaho dahil kailangang bayaran ang mga utang. Maging practical ka at maging wise sa pagpili ng bibilhin. Kung may mas murang option na quality pa rin naman, doon ka pumunta kaysa sa branded na binabayaran mo lang ay ang logo. Ang pagiging simple sa iyong basic needs ay hindi pagiging kuripot, kundi ito ay pagiging matalino para sa iyong long-term financial freedom at security. Sa huli, ang unang bucket ang pundasyon ng lahat at kapag palpak ang pundasyon mo, ay siguradong guguho ang buong plano mo sa buhay. Isang matinding reality check ay ang pag-alam na walang ibang magliligtas sa iyo kundi ang sarili mong disiplina sa paghawak ng kinikita mo araw-araw. Kung hanggang ngayon ay umaasa ka pa rin sa bonus or extra na kita para lang mabayaran ang regular na bills mo, nasa maling landas ka at kailangan mong mag-reset agad. Ang goal ay magkaroon ng simplified life kung saan ang basic needs mo ay kayang-kayang tustusan ng 50% ng iyong basic pay para ang remaining half ay pwedeng magtrabaho para sa iyo. Tandaan mo na ang tunay na mayaman ay hindi yung maraming gamit kundi yung taong walang utang at laging may sapat na budget para sa bawat aspeto ng buhay niya. Simulan mo nang hatiin ang pera mo ngayon, i-download ang mga necessary apps, at panindigan ang paglalagay ng hangganan sa iyong paggastos dahil ito ang unang step para hindi ka na maging alipin ng pera habang buhay. Ang ikalawang bucket, ang pader laban sa kagipitan. Ang brutal na katotohanan sa buhay nating mga Pinoy ay hindi tanong kung darating ang problema, kundi kailan ito darating. Ang ikalawang bucket o ang emergency fund ay ang nagsisilbing protection mo para hindi ka takbuhin sa mga kamag-anak, sa Bombay, o sa mga online lending apps na may matataas na interest kapag may biglaang nangyari. Ang target dito ay makapag-ipon ng 3 to 6 months worth ng iyong expenses para kahit mawalan ka ng trabaho o magkaroon ng medical emergency ay hindi hihinto ang mundo mo. Huwag mong isipin na ang pag-iipon nito ay para sa masasamang bagay. Isipin mo ito bilang pambili ng kapayapaan para makatulog ka ng mahimbing gabi-gabi dahil alam mong may backup ka. Ang pagkakamali ng marami ay diretso agad sa investment ng walang emergency fund, kaya kapag nagkaproblema, napilitan silang ibenta ang kanilang mga ari-arian ng palugi o mangutang na lalong nagbabaon sa kanila sa hirap. Sa modernong panahon ngayon, hindi na sapat na itago mo lang ang emergency fund mo sa ilalim ng kama o sa isang regular na savings account na halos zero ang interest. Ang pinaka-practical na paraan ay ilagay ito sa mga digital banks na nag-aalok ng high-yield interest na nasa 4% hanggang 6% per year para kahit papaano ay lumalaban ang pera mo sa inflation. Magbukas ka ng account sa Maya, Cbank o GoTime at doon mo unti-unting buuin ang iyong pader nang hiwalay sa panggastos mo sa araw-araw. Isang mahalagang rule ay dapat accessible ang pera pero hindi too accessible na madali mong maililipat sa wallet mo para lang pambili ng sapatos na naka-sale. Kailangan mong maging tapat sa sarili mo. Ang emergency fund ay para sa mga sitwasyong life and death o mawawalan ka ng kabuhayan, hindi ito para sa biglaang outing sa Tagaytay o birthday party ng inaanak mo. Magsimula ka sa maliit na goal na 10,000 pesos muna kung talagang gipit pa sa budget dahil ang mahalaga ay masimulan mo ang habit ng pagtatabi. Maraming tao ang sumusuko agad dahil iniisip nila na ang laki ng kailangang ipunin para sa 3 to 6 months. Pero ang totoo ay kahit 100 pesos or 500 pesos kada sahod ay malaking tulong na basta consistent ka. Isipin mo na lang na ang bawat pisong inilalagay mo sa bucket na ito ay isang brick na idinadagdag mo sa pader na magpoprotekta sa pamilya mo sa oras ng dilubyo. Kung may dumating na extra tulad ng tax refund, bonus, or side hustle income, idiretso mo agad lahat sa bucket na ito hanggang sa mabuo mo ang target amount mo. Ang disiplina sa pagbuo ng pader na ito ang maghihiwalay sa iyo sa mga taong laging stress sa pera at sa mga taong kalmado lang kahit anong krisis ang dumating sa bansa. Honest talk tayo, ang utang ay parang anay na unti-unting sumisira sa bahay mo. At ang tanging lunas dito ay ang pagkakaroon ng sapat na cash buffer
para hindi ka na muling mabitag. Kapag may emergency fund ka, ikaw ang may control sa situation at hindi ka kailangang magmakaawa sa ibang tao para lang makaraos sa isang buwan. Maraming pagkakataon na ang mga Pinoy ay nagiging biktima ng utang cycle dahil ang bawat emergency ay tinatapatan ng panibagong utang hanggang sa hindi na makabangon sa dami ng interest. Kapag nabuo mo na ang bucket na ito, mararamdaman mo ang kakaibang confidence dahil alam mong may FU fund ka. Yung perang magbibigay sa iyo ng kapangyarihang tumanggi sa mga unfair na sitwasyon dahil hindi ka gutom. Ito ang tunay na seguridad, hindi yung dami ng alahas o gadgets na pag-aari mo, kundi ang liquid cash na nakahanda para sa anumang hamon ng tadhana. Arames, sa huli tandaan mo na ang ikalawang bucket ay hindi dapat galawin para sa anumang investment na hindi mo pa naiintindihan o para sa anumang bagay na gusto mo lang i-flex sa social media. Ang layunin nito ay stability at liquidity, kaya kahit hindi ito lumalago ng mabilis tulad ng stocks, ang value nito ay nasa proteksyong ibinibigay nito sa iyong mental health. Kapag nagamit mo ang emergency fund dahil nagkasakit ka o nasiraan ang sasakyan, huwag kang manghinayang dahil iyon ang trabaho ng pera na iyon. Ang gawin mo lang ay unti-unting punan muli ang bucket kapag naging okay na ang lahat. Maging wise ka sa pag-manage ng pader na ito at huwag kang makikinig sa mga taong sasabihan kang, sayang naman ang pera na nakatambal lang dyan. Mas sayang ang buhay at dignidad mo kung sa bawat problema ay kailangan mong yumuko at humingi ng tulong sa iba dahil wala kang inihandang backup para sa sarili mo. Ang ikatlong bucket, pagpapalago at financial freedom. Ang huling bucket ay ang pinaka-exciting pero dito rin marami ang nagkakamali dahil sa sobrang pagmamadali. Ang investment bucket ay ang iyong makina para sa future kung saan ang pera mo naman ang magtatrabaho para sa iyo habang natutulog ka o nagbabakasyon. Dito natin ipapasok ang mga modernong paraan ng pag-iipon tulad ng Pag-ibig MP2 o mga index funds na sikat sa North America, maging dito sa Pilipinas. Ang brutal na reality ay hindi ka yayaman sa pagtatrabaho lang ng 8 to 5 kung ang sahod mo ay kinakain lang din ng gastusin at inflation. Kailangan mong matutunan ang sining ng delayed gratification kung saan ang 20% ng sahod mo ay itatanim mo ngayon para magkaroon ka ng punong aanihan pagdating ng panahon na gusto mo nang mag-retire o mag-focus sa iyong passion. Huwag kang maniniwala sa mga get-rich-quick scheme na nakikita mo sa Facebook o TikTok na nangangakong dodoble ang pera mo sa loob ng isang buwan dahil kadalasan ay scam lang ang mga iyan. Ang tunay na pagpapalago ng yaman ay boring at matagal. Ito ay tungkol sa consistency at pag-unawa sa power of compounding kung saan ang kinitang interest ng pera mo ay kikita pa ng panibagong interest. Isang practical na diskarte para sa ating mga kababayan ay ang pag-maximize sa MP2 dahil tax-free ito at garantisadong hindi mawawala ang capital mo dahil gobyerno ang may hawak nito. Isipin mo ito bilang isang digital na alkansya na binibigyan ka ng dividends bawat taon na mas mataas kaysa sa kahit anong regular bank account. Ang goal dito ay hindi para maging milyonaryo bukas, kundi para matiyak na ang iyong future self ay hindi magiging pabigat sa iyong mga anak o sa ibang tao. Napakadali na maging investor dahil sa mga apps na pwede mong gamitin para makabili ng shares ng malalaking kumpanya sa bansa o kahit sa international market. Hindi mo na kailangan ng 1,000,000 piso para magsimula. Sa halaga ng 500 o 1,000 piso ay pwede ka nang magkaroon ng investment na lalago sa loob ng 10 hanggang 20 na taon. Ang pinakamahalagang aral sa bucket na ito ay ang pag-iwas sa analysis paralysis o yung sobrang pag-iisip na ending ay hindi ka naman nakapagsimula dahil natatakot kang magkamali. Magsimula ka sa pinaka-safe na option tulad ng mutual funds o unit investment trust funds kung saan may mga fund managers na mag-aasikaso para sa iyo. Ang mahalaga ay mailagay mo ang pera sa isang asset na mas mabilis tumaas ang value kaysa sa pagtaas ng presyo ng bilihin para hindi nabubulok ang value ng pinaghirapan mong sahod. Dito rin papasok ang konsepto ng passive income kung saan ang goal ay mapuno ang bucket na ito hanggang sa ang kinikita nitong interest ay sapat na para bayaran ang lahat ng iyong needs. Isipin mo kung gaano kasarap sa pakiramdam na ang kuryente, tubig, at renta mo ay binabayaran na ng mga investments mo nang hindi ka kumakayod sa opisina.
Ito ang tunay na definition ng financial freedom. Ang magkaroon ng choice kung gusto mo pang magtrabaho o hindi na dahil secured na ang iyong lifestyle. Pero bago ka makarating doon, kailangan mong maging tapat sa iyong budget at huwag galawin ang bucket na ito para pambili ng sasakyan o pang-travel. Ang investment bucket ay sacred ground na ang tanging purpose ay ang pagbuo ng yaman na magbibigay sa iyo ng kalayaan sa hinaharap. Kaya dapat ay may mahabang pasensya ka at hindi ka madaling matukso sa mga luho. Bilang huling paalala, ang pag-invest ay nangangailangan ng patuloy na pag-aaral at hindi ito isang bagay na itatanim mo lang at kakalimutan ng tuluyan ng walang monitoring. Maging wise sa pagpili ng papasukang negosyo or investment vehicle at siguraduhing naiintindihan mo kung paano ito kumikita para hindi ka mauto ng mga mapagsamantala. Ang sistema ng 3 buckets ay gagana lang kung meron kang disiplina na panindigan ang bawat hati ng iyong sahod bawat buwan ng walang excuses. Maging matapang ka na harapin ang iyong financial status ngayon at tanggapin ang hamon na baguhin ang iyong kinabukasan sa pamamagitan ng simpleng paghahati ng pera. Sa huli, ang iyong tagumpay ay hindi nakadepende sa swerte, kundi sa mga desisyong ginagawa mo sa bawat pisong dumadaan sa iyong mga kamay simula ngayong araw. Sa huli, ang The 3 Bucket System ay hindi lang tungkol sa pagbabudget, kundi tungkol sa pagbawi ng control sa iyong buhay. Ang unang bucket ang nag-aalis ng stress sa iyong mga bayarin, ang ikalawang bucket ang nagbibigay sa iyo ng protection sa gitna ng unos, at ang ikatlong bucket ang iyong ticket para sa kinabukasan na hindi ka na nag-aalala sa pera. Huwag mong hayaang lumipas ang isa pang kinsenas na wala kang sistema. Ang pagiging wise sa pera ay hindi nagsisimula sa malaking sahod, kundi sa disiplina kung paano mo hinahati ang bawat piso mo ngayon. Simulan mo sa paghihiwalay ng iyong digital wallets at panindigan ang bawat hati ng may katapatan sa sarili. Tandaan mo, kaibigan, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ganda ng iyong gamit, kundi sa kalayaang magdesisyon sa sarili mong oras at kinabukasan. Gawin mo itong habit, manatiling legit sa iyong goals, at siguradong ang tagumpay ay hindi na lang pangarap kundi magiging realidad mo na. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat.